Lumakpang lalo ang pag-asang maisabatas ang kontrobersyal na sin tax bill. Ito'y matapos na muling umani ng suporta ang naturang bill mula sa iba pang grupo ng Samahang Sibiko. Sa ulat ni George Bandola. Patuloy na umaani ng suportang pinalakas na sin tax bill. Ngayong nasa bicameral session ng panukalang batas, nangako ang mga civil groups na mas magbabantay ito para masigurong tama ang ipapasang batas. Lumaut na sa kampanya si Obet Pagdanganan, dating gobernador at ang kanyang Coalition on Health Advocacy and Transparency. Ayon sa kanya, dapat na masama sa binubuong batas na matigil ang pagdidisplay ng mga sigarilyo sa mga tindahan at magkaroon ng 1 bilyong piso para tuluyang mabago ang pamumuhay ng mga nagsisigarilyo. Tulong Thailand. Sa Thailand po, doon po ay talagang may pondo para sa promotion ng tamang lifestyle. Doon po ay sigarilyo, hindi mo maibebenta na nakabukas. Dapat po siguro isama sa batas ito, panawagan na rin namin, na hindi naka-display ng husto. Doon po sa Thailand, hindi ka makakapagsindahan na nakikita mo sigarilyo. Sa Lunes, matatapos na ang BICAM session. Para sa mga civil groups, tagumpay na raw ang pagkakasundo ng dalawang kongreso na gawing dalawang bahagi ang pagpapataw ng buwis, pagtataas ng 4% buwis sa mga alak at sigarilyo taon-taon at pagpapalaki ng pondo para sa healthcare. Kapag ang tax ay tumaas, tataas din po yung presyo ng sigarilyo. Ngunit kapag tumaas ang presyo ng sigarilyo, nangangahulugan po ito ng pagbaba ng consumption ng mga naninigarilyo at ibig sabihin nito ay gaganda ang overall health o kalusugan ng ating mamamayan. 10 ang namamatay araw-araw dahil sa sigarilyo. Ito ang dapat mawala pag naaprubahan ng bagong sin tax law. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.